Sila isang ikutan. Ayan, re-record din natin. Okay, mauna ulit sa Tikasi, isang ikutan pa. Ukol sa paksa. So, round 2. Fight. Ide-debunk ko lang yung kidamis ba talaga damis ano ay nako. Mamumention talaga yung nanay mo sa iyo, no? Sino ba yung nasa langit? Alangan man yung magnanakaw na nandun sa sa Revelation 12. O ibig sabihin yun, lalaki pala yun, yung may corona na 12 na may corona ng bituin. Ana inapakan ay yung buwan. Pambihira, ang talino talaga ni Damis. Wala kasing mababasa na si Maria na sa langit. Hindi naman daw yan si Maria, yun sa Genesis 12. So, paano ba to Damis? Ay mabasa man yung magnanakaw, nakakyat sa langit. So, magnanakaw pala yung babaeng doon. Kaya tamang-tama, sabi, the Ark of Covenant appear. Revelation 11 verse 19. Ito na lang, last. Sa Transfiguration, mababasa natin yan sa three gospel, synoptic gospel. When Jesus appeared on the Mount Tabor together with Elijah and Moses. So paano na-appear si Elijah doon? Matagal nang patay si Elijah. At nagsabi si Pedro, ngayon mismo, Panginoon, ay itatayo ko ang 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Elijah, at isa kay Moses. What is that means? Nakaakyat si Moses sa langit, nakaakyat si Elijah, buhay na buhay, kasama ni Kristo sa Transfiguration. Damis! Ang ina niya, hindi niya maakyat-akyat? Naakyat nga si Enoch, naakyat nga si Elijah. Yung nanay niya, iniwan niya, pambihira. Ano ba ang nakasaad sa Biblia, sa 10 Commandment? You shall honor your father and mother. Kung ibig sabihin nun, hindi talaga nirespeto ni Kristo kasi iniwan niya yung babae, nagluwal sa kanya. Nagbigay sa kanya ng katawan. Pambihira ka, inakyat yung magnanakaw, inakyat si Elijah, inakyat si Moses, inakyat si Enoch. Yung nanay niya mismo ang nagpakahirap at nag-alaga sa kanya, iniwan niya. Pambihira. Damis talagang utak mo, no? Pambihira, kaya pala naging INC ka, kulto ni Felix Manalo. Kaya manatili ka na lang incomplete, Damis. Kaya tinuturo ni Felix Manalo maging bobot tanga ka talaga kasi yan talaga, hindi ka talaga mapupunta sa langit kasi binulag nga kayo ng prinsipe ng mundong ito. That's it. Thank you. Ayun, okay na Tikasi. So, next na natin si Kuya Robin De La Rosa. Ayon. So, kaawaan na lamang po natin ang mga Katoliko na si Cassie ay nagsalita ng tanga at bobo dahil hindi na makuha sa argumento. Kaawaan natin si antagonist at nagsalita ng kagaguhan dahil mali ang pagkaunawa sa talata. Kailan ba binanggit ang Lucas 23:43? Sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. Yun bang quit na ito? Pagka tinignan mo, meron yan sa manuskritong Grego. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yung ngayon ba yan agad-agad? Na kapag ka sinabi ni Kristo, Jaran! Aakyat na agad sa langit yung magnanakaw? Ibig sabihin yan, para maunawaan ninyo, yung pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon din makakasama kita sa paraiso sapagkat yun ay pangako ni Jesus sa magnanakaw. Pero ang Panginoong Jesucristo mamamatay pa dyan, 3 araw mabubuhay. Naunahan pa ng magnanakaw si Kristo. Sige nga, naunahan pa ng magnanakaw si Kristo. Nabuhay na mag-uli 3 araw. Pambihira namang unawa yan. Yung isang nagsalita kanina, Apokalipsis daw, 12:1.
At ang isang dakilang tanda, ano daw? Yun bang Maria nyo, tanda? Dakilang tanda yung Maria nyo? Ay nakita sa langit isang babae na nararamta ng araw? Yun bang Maria nyo naramta ng araw? At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa? Yung Maria ba ninyo nasa ilalim ng buwan ng ilalim ng kanyang mga paa? At nasa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin? Yun ba ang kahulugan nyo na Maria doon sa tanda? Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa mga nagtuturong filosofiya ito ay 12. Uno, basahin nyo nga yung 17. At nagalit ang dragon sa babae. Umalis upang bumuka sa nalabi sa kanyang binhi. Sino ngayon yung nalabing binhi ng babae? Hindi ba pwedeng ikapit yung babae sa iglesia? Ikinapit nyo agad kay Maria? Siyang nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo si Jesus. Sige nga, yung aral ninyo tungkol kay Maria, puro kayo dagdag. Sabi pa nung isa, transfiguration. Dagdag na naman. Napakarami yung maling aral, palpak. Okay, so next naman natin si Uncle Jordax. Maganda yung paksa natin Sige, Uncle. Ay, alam mo, Uncle Robin, paborito ko yung tinatawag na proto-evangelium. Kahit pikitan ko pa yan ng mata, alam ko yan. So ngayon, sa Revelation chapter 12, binasa nga niya. Ganito ang pagbabasa. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at may nakatungtong sa buwan at may uloy, may koronang binubuo ng 12 bituin. Ngayon ang tanong, sino ang tinatawag nating babae na may 12 bituin? Jerusalem ba? So ibig bang sabihin ang Jerusalem, Reyna? May korona Ayon sa unang hari, kapitulo unang hari at saka pangalawang hari, si Solomon si Bathsheba na kanyang ina ay naging reyna. So ibig sabihin may korona. Ngayon, saan sa talata na ang Jerusalem may korona? Bigyan niyo ko ng talata na ang Jerusalem tinuturing reyna. Wala kayong maibigay kahit na siguro shadow na lang. Tinta na lang ng litra, wala kayong maibigay. Kasi wala talagang ganun na ang Jerusalem tinawag na reyna. Reyna ng patutot. Naniniwala pa ako, Jerusalem. According sa Revelation chapter 11 verse 8. Reyna ng patutot yan. So ngayon, kung reyna pala ng patutot ang Jerusalem, sino naman ang tunay na reyna? Na may koronang 12 bituin. Nasa langit. Walang iba kundi yung ina ng Panginoong Hesukristo. So kung makikita nyo dito, daramtan ng araw, ibig sabihin, yung nasa tiyan niya, yan yung nagbibigay araw. Sino? Kristo, Juan 1. Si Jesus, yung berbo ang nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Totoo kayo? Naku, how dare you, hindi kayo marunong magbasa. So kaya pala nadaramtan siya ng araw kasi nga merong araw nasa kanya. Sino yon? Yung light of the world. Sino yon? Si Jesucristo ayon sa Juan 1. Magbasa nga kayo. Gusto nyo magpa-enroll na kayo sa Diyos Ko de Fellowship. At turuan namin kayo. Libre lang, libre. Turuan namin kayo. Libre. Ayaw nyo yun, libre na. Kakapal naman ang mukha ninyo. Ilang taon kami nagsunog ng kilay para lang dyan. Libre na nga ni. Lipat na kayo. Thank you. Salamat sa Uncle. So next natin si Nonsense. Round 2 tayo. Ang ating Birheng Maria nga ba ay nasa langit na. Una, wala naman kaming pakialam sa pagsusunog ng kilay niya. At saka si Catholic Live,
si Be With Me, si Paul, at itong babaeng ito, di ko alam kung bakit nagsasalita siya ng gumagamit siya ng, hindi ko maintindihan to eh. KC28 ba to? Mula kanina sa unang round hanggang ngayon, wala pa rin nailatag na malinaw na talata na si Maria ay nakaakyat niya sa langit eh. Pero yung mga nakaakyat sa langit, nasa talata, nabasa eh. Di ba? Hindi ko masasabing mahina ang isipan, pero parang ganun na nga eh. Di ba? Dito may babasahin ako para sa apat na yon na nagtalakay kanina. Taong mangmang. Kawikaan 1:22. Taong mangmang. Walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? O mag-ready na sa mga magre-rebat ha? Kay Paul, ready na kayo ha? Pasensya na, ang Biblia, taong mangmang, wala nga nakasulat sa Biblia, bakit ipangangaral? Sa bagay, pare na naman, may otoridad, malakas ang otoridad ng pare. Kasi si David nga, nasa langit na eh, babasahin ko yung Gawa 2:29, kasi may nagturo sa kanila eh. Yung apat na yan na Katoliko na minamahal natin, may nagturo kanina na si David, nasa langit na. Basahin natin sa Gawa 2:29. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo na ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Umakyat ba? Hindi. Nasa langit ba? Hindi. Pero pare ang nagturo, malakas ang impluwensya niyan. Talaga naman, talagang pagpare kasi nagtuturo at papa, nonsense. Pero ang tanong ko lang, batay sa Kawikaan 1:22, hanggang kailan kayo mananatili sa pagiging mangmang nyo? Hindi naman ako talaga nagsasabi nito. Biblia eh, walang kaalaman eh. Di ba? Isa na may pakita nyo man lang na mayroong nakasulat sa Biblia. Pero wala, kaya nonsense. Okay, next na natin si Be With Me. Okay, na sabi nga ng isang INC, nonsense daw kasi walang mababasa sa Biblia na letra por letra siguro ang kanyang sinasabi na si Maria ay inakyat sa... Pero nagtataka lang ako mga kapatid, no, na mangmang ang tawag niya sa mga taong nagsasalita raw na walang mababasang ganun, pero pinapahayag yung ganong klaseng aral. So mangmang pala ang tawag sa isang tao na nangangaral na si Felix Manalo ay sugo, na hindi naman ito mababasa sa Biblia, kundi ayon lang sa kanila hula-hula-hu. No? Tandaan natin mga kapatid, sa Biblia, ang pagkasugo kay Juan Bautista, no, ay pinatunayan niya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya yan sa Biblia na si Juan ang tinutukoy sa kasulatan na isusugo ko ang sugo na mauna sa akin upang hiyandang daraanan ng Panginoon. May patotoo kay Juan at mismong ang nagpatotoo ay ang Panginoong Hesukristo. Kay Felix Manalo, sino ba ang nagpatotoo? Ang sabi ng mga mangmang, ang Biblia. Sino ang umunawa na yan ay hula kay Felix Manalo? Ang Biblia pa.
rin. Mga pananamangmang din na si walang pari ng simbahan. Take note, sabi niya, pari ng simbahan, sabi ni nonsense. Kaya nonsense talaga ang mga pinagsasabi nito. Pari ng simbahan. Simbahan na ano yan? Baka nakakalimutan niya, simbahan itinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi to simbahan na itinatag ni Felix Manalo dahil walang pari doon. Ang simbahan tinatag ni Kristo may pari. At ang pari nagsasabi ng kanilang aral dahil sila ay ang mga tagapagturo ng simbahan na siyang na siyang haligi at suhay ng katotohanan. So ang simbahang haligi at suhay ng katotohanan na may pari ay ang simbahang Katoliko, kaya doon tayo makinig. Huwag tayo makinig sa may mga ministro ng demonyo na nagtuturo na ang kanilang founder ay sugo. Okay, time na. Maganda siguro, stick tayo sa paksa para hindi sayang yung 3 minutes natin nang nasasagot din natin sila ukol sa ating paksa ngayon. Okay, sige, next, Kuya Paul. Oo. So, hindi nga talaga magigets nila kung sino'y talaga yung tinutukoy sa Revelation 12. No? At gamit-gamit yung mga talata nila, si nonsense, talagang nonsense din yung kanyang keynote at hindi related sa topic. No? Kumbaga, wala na kasing masabi siyang iba, kaya siguro niya nasabi yon. Tsaka sinabi ni Robin kanina na wala daw yung sa original Greek yung sinabi na ngayon araw na to ay dadalhin kita sa paraiso. So siguro mag-double check ka, Ruben, no? Dahil sinabi mong wala yung sa araw na ito dadalhin kita sa paraiso. TR ka pa naman. Tsaka kung babalik tayo, no, ang ito nga na sinearch ko nga, no, ang sabi doon sa Luke 23:43 ginamit niya. Ang sabi dito, yes, Luke 23:43 is in old Greek manuscripts, no? But the original text had no punctuation. Ang wala dito yung punctuation, hindi yung today, 'di ba? Ngayong araw na 'to. So malinaw na yung sinasabi ni Robin ay mali-mali, no? Ito pa, yung tinutukoy dito na sa Revelation 12, no, verse 2, malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap, no? Malinaw dito, napapasigaw siya dahil sa matinding hirap, no? Doon sa Old Testament, ang tinutukoy na Jerusalem o Israel ay hindi siya inahintulad siya sa mga anak na hindi pa lumabas yung bata. Ay lumabas na yung bata pero hindi siya, kumbaga hindi siya umiyak o hindi man lang siya nasaktan. No. So malinaw na yung sa Revelation 12 walang ibang tinutukoy na babae na yung kanyang anak o yung sanggol ay maghahari sa lahat ng mga bansa. Maghahari sa pamamagitan ng tungkod na bakal. No? Si Kristo 'yon, no? Kaya kung ano nga yung ina ni Kristo mismo ay wala siyang kasalanan, full of grace na nga sabi ng anghel, hail. So paano mangyayari na yung anghel mismo na mas mataas kaysa tao ay magsasabing hail, 'di ba? Para lang 'yan sa isang royalty, 'di ba? Pag sinabing hail, full of grace, punong-puno pa ng grasya. So paano magkakaroon ng kasalanan? Kaya inakyat siya sa langit at nagiray na ang ating inang si Mother Mary. Yon, Uncle Jordex, umakyat ka. Para may tanungan tayo after nito. Para hindi mo nang papaakyat habang alaka. Pagka hindi ka dumating, ayun, naakyat na, sige. Next, Kuya Antagonist. Wait, anong nangyari sa... Nag-black screen kayo. Rinig ba? Yes, rinig, malakas, klaro at malinis. Okay. Sabi ni Robin de la Rosa kanina, nauna daw yung magnanakaw sa langit kasi 3 days pa daw nabuhay si Kristo. So, staan mo ba, Robin de la Rosa, na pati espiritu ni Kristo yung namatay kasi 3 days pa sabi niya, nauna ba yung magnanakaw sa langit kasi 3 days pa.
ng si Kristo ay binuhay or nabuhay. Oh, saan mo ba na pati espiritu ni Kristo ay namatay? Oh, sabi niya, may kuwit. Ano naman kinalaman ng kuwit? Sinabi, today you will be with me in paradise. Hindi naman sinasabi na today, with a blink of an eye, akyat kasi today, within the day. Ilang oras ba sa isang araw? Kung namatay si Kristo sa alas 3, pwede alas 4, nakaakyat na sila. Kasi today, ano klaseng kabubuhan yan? Sa bagay ay insi. Ngayong araw na to, or today, you will be with me in paradise. Ano ba yan? 1 second ang today? Ano, ilang oras ba yung today? Para sa mga INC? Sabi ba niya, naunang umakyat ng magnanakaw kasi si Kristo 3 days pa nabuhay. O anong stand mo? Pati espiritu ni Kristo namatay. Oh, magbasa tayo ng Pedro, be. Si Kristo nangaral sa mga nakabilanggong mga espiritu. Ano bang nangaral si Kristo dito? Sama ba katawan? Ha? Ruben de la Rosa? Kasi staan mo paano makaakyat si Kristo 3 days pa nabuhay? Isang kabubuhan yan. Sa bagay ay insi Hindi yan ad hom, ha? That is a statement of fact. Statement of fact yan. Ano argumento niya kanina? Dinibunk pa. Sabi pa ng mga iglot sa baba, na-debunk. Anong na-debunk? Yung kuwit, it has nothing to do with the implication of the particular the verse. Yung kuwit, I highly gravitate and I highly put emphasis on the word today. Ano sa today? You will be with me in paradise. Hindi naman today na 1 minute lang yung today. Within the day yan. Ngayong araw na to si Felix Manalo. Ito na lang next topic, viewerista request ni antagonist. Sino yung mas banal? Si Felix Manalo o si Maria? Yan yung request ni antagonist. Sino yung mas banal? Si Felix Manalo. Okay, sige Kuya Antagonist, total request mo yan. Ipapaksa natin sa susunod na araw. Sino daw ang banal? Si Felix Manalo o si Virgen Maria? So, next agad tayo kay Kuya James. Yan, huli magsasalita. Okay, so nagkainitan na yung kanina natawa talaga ako sinabi ni Kuya Nonsense. Pinanga niya kaagad si Kuya Jo, si Uncle Jordic, sabi niya wala kaming pakialam kung nagsusunog ka ng kilay. Masyado mo namang pinanga, Kuya Nonsense. So yung topic natin, kanina ko pa hinihintay na may magpaliwanag o may makabasa na si Maria ay nasa langit. Doon talaga sila nang hahawak doon sa Apokalipsis 12. Wala naman tayo nabasang Maria doon. Ganito na lang siguro mga Katoliko, suggestion lang sa akin to, no? Ba't di na lang, wag na kayong mahiya. Gamitin nyo na lang yung libro nyo. Gamitin nyo na lang yung libro nyo. Pero, pag ginamit nyo yung libro nyo, na si Maria ay nasa langit na, talagang isa lang ang ibig sabihin yan. Wala sa Biblia na si Maria ay nasa langit na, kundi dun sa libro nyo, aral o imbuento lang ng Katoliko. Kaya hirap talaga kayo ipaliwanag o ibasahin na si Maria ay nasa langit. Kaya masasabi ko sa tanungan, bawi na lang kayo sa tanungan. Pero wag niyo akong tanungin. Wag niyo akong tanungin, ha. Doon kayo magtanong sa mas may nakakaalam sa akin. Ayan, umamin ako, wag niyo akong tanungin. Doon kayo magtanong sa mas may nakakaalam. At isa ko, hindi ako nagmamataas. Okay na, Kuya Host. Okay na.